Awesome toys. Story time. Ang alamat ng buwaya. Nung unang panahon ay may isang babaeng nabubuhay na wala nang ginawa kundi ang kumain ng kumain at likumin ang kayamanan ng mga tao. Inuubos niya ang mga ani, salapi at ginto ng mga tao sa bawat nayong kanyang pinupuntahan. Nagagawa niya yun sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang pulubi. Pagkatapos niyon ay tuwang-tuwang iiwan niya ang lugar at bago pa may makatuklas sa ginawa niya ay huli na ang lahat. Naghihirap at nagkakasakit na ang mga tao. Isang nayo na lamang ang hindi pa niya napupuntahan. Matatagpuan iyon sa kabilang bundok. Tahimik na nagtungo siya roon, dala ang sako-sakong kayamanang nalikom niya sa mga nayong napuntahan na niya. Sa gubat na malapit sa isang lawa ay nagtayo siya ng kubo. Doon niya iniba ang kanyang anyo. Pinalitan niya ang kanyang damit, nagsuot siya ng peluka at dinumisan niya ang katawan para magmukha siyang pulubi. Nag-iba rin siya ng pangalan. Aling Aya ang pakilala niya sa mga taga roon. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan upang mamalimos. Umiiyak siya upang maawa sa kanya ang mga tao. "Maawa na po kayo, 3 araw na po akong hindi kumakain." Dala ng awa, lahat ng napapadaan sa simbahan ay nagbibigay ng limos kay Aya. Pagsikat ng araw, muling lalabas at mamamalimos si Aya. Nagtutungo siya sa mga kabahayan upang humingi ng pagkain, pera at kung ano-ano pa. Sa husay niya sa paghikayat at sa pag-iyak, napapaniwala niya ang lahat na siya ay isang pulubi. Sari-saring kwento ang hinahabi niya para makuha ang mga kayamanan ng mga taga-nayon. "Maawa ka na. Isa sa aking mga anak ang malubha ang sakit. Kailangan ko ng gamot," sabi niya sa isa. "Hindi pa ako kumakain, Ineng. Baka pwedeng bigyan mo ako ng kinakain mo kahit kaunti lang." Pagmamakaawa naman niya sa isa. "Hinipa ng nakaraang bagyo ang aking nag-iisang kubo. Palaboy-laboy ako at wala na akong matirahan," kwento niya sa isa pa. Tumutulo ang kanyang huwad na luha. Pati si Manong Kwago na kanyang nadaanan isang gabi sa itaas ng puno sa plaza ay kanyang hiningan ng limos. Muli bumuhos ang luha niya sa harap ng ibon para maawa ito sa kanya. "Manong Kwago, maawa ka sa isang kagaya kong nauubusan na ng lakas." Kahit gutom si Manong Kwago ay nagawa nitong ibigay ang isnang tangan nito. "Maghahanap na lang ako ng hapunan. May pakpak ako at kaya kong maghanap pa ng makakain." Pagkabigay nito ng kakainin na lamang na isda ay lumipad na ito. Napangisi si Aya. "Nakaloko na naman ako," sabi niya sa isip. Nang gabi rin yun, habang kumakain ng bayabas si Manong Kwago sa itaas ng isang puno sa gubat, ay namataan niya si Aya na naglalakad. Napatigil siya sa pagkain nang makita niyang naglalakad na ng tuwid ang babaeng pulubi. Isa-isang tinatanggal nito ang gulagulanit na damit, ang dumi sa muka at ang peluka. Sinundan niya si Aya patungo sa kubo nito. Doon niya natuklasan ang lihim nito. Nakita niya ang tunay na anyo nito, pati na ang kabang-kabang pera at kayamanang nalikom nito.
Nakangisi ito habang kinakausap nito ang sarili. Mapapasa akin ang lahat ng kayamanan nila. Mga hangal sila. Napakahusay ko talaga. Pag naubos ko na lahat ang kanilang kayamanan, lalayas ako sa lugar na ito at magbubuhay reyna. Kinaumagahan, mabilis na ibinalita ni Manong Kwago ang kanyang nakita sa mga taga-nayon. Maniwala kayo sa akin, huwag ninyong hintaying maubos ang kayamanan ng bayang ito dahil sa masamang ugali ni Aya. Pero iniwan lang siya ng mga tao. Ni isa ay walang naniwala sa kanya. Hanggang sa nagsimulang maubos ang mga pera, ginto at pagkain ng mga taga-nayon. Ang ilan sa mga bata ay nagkasakit dahil sa kakulangan sa pagkain at pera. Awang-awa si Manong Kwago sa kanyang nakikita. Isang araw habang patuloy sa pamamalimos si Aya sa plaza, dumating si Manong Kwago. Patutunayan ko sa inyong isang huwad si Aya na hindi siya pulubi at nagbabalat kayo lamang. Lumipad siya at tinanggal ang peluka ni Aya. Pinagtatanggal niya ang gulagulanit na damit nito. Tumambad ang mga alahas na nakasabit sa katawan nito. Papagpag niya ang kanyang pakpak, ang mga dumi sa mukha nito hanggang sa lumitaw ang tunay na anyo nito. Walang nagawa si Aya. Nagulat ang lahat. Sino ka? Sino ka? Sigaw ng isang taga-nayon. Ubusin niya ang kayamanan natin, pagkatapos ay aalis siya. Ganyan din ang ginawa niya sa mga karatig nayon. Nagawang tumakbo ni Aya bago pa siya malapitan ng mga tao. Hanggang marating niya ang kanyang kubo. Dagling kinuha niya ang sako-sakong kayamanan at mabilis na nilisan ang kubo. Bago siya nakarating sa lawa, naabutan siya ng mga taga-nayon. Aya, ibalik mo sa amin ang lahat ng kinuha mo sa amin. Kung hindi, hindi ka makakaalis ng buhay sa nayong ito. Nilusong ni Aya ang lawa. Nang makarating siya sa gitna at nakita niyang napaligiran siya ng mga tao, isinubo niya isa-isa ang laman ng mga sako, ang mga pagkain, pera, ginto at kung ano-ano pa, hanggang sa lumaki ang bibig niya at nabundat siya. Ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakim siya. Unti-unti ay lumubog ang kanyang katawan. Walang nagawa ang mga tao kundi ang mamangha sa ginawa niya. Dahil sa bigat niya, nilamon siya ng lawa. Bumula ang tubig hanggang sa magtining iyon. Nagulat ang mga tao nang ilang sandali lamang ay isang buntot na malaki na may napakakapal na balat ang lumitaw sa lawa at bigla ring lumubog. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Mula noon, nanumbalik ang katahimikan sa nayon. Pero hindi na dumayo ang mga tao sa lawang yon. May nagsasabing may isang hayop na nagpapakita sa lawa. Dambuhala, malaki ang bibig at may matutulis at matatalim na ngipin. Magaspang ang balat niyon. May mahabang buntot at mistulang sa halimaw ang anyo. Minsan daw ay gumagapang yon sa pampang. Kaya takot na ang mga taong magawi sa lawak yon na tinawag ng mga taga-nayong lawa ni Aya. Lumipas ang maraming taon, nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga tao ang kwento ni Aya. Si Aya sa lawa. Kinalaunan, umikli na lamang iyon at naging buwaya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng buwaya, huwag kayong maniwala sa kanyang mga luha. Sadya lamang lumuluha iyon pero walang lungkot na nararamdaman. Higit sa lahat, huwag lalapitan yon dahil ang buwaya ay isang mabangis na hayop.
Diyan nagtatapos ang ating kwento. Salamat! Please like and subscribe.